Narito na ang kwento natin sa linggong ito. Mag-subscribe ka na at i-click ang bell button para laging updated sa mga susunod na kwento. Dahil kung hindi, mumultuhin ka nila. Isang araw, nagkwento si Rosenda sa mga kaibigan tungkol sa bahay ni Maria. Si Maria na napangasawa ng isang inchik. Pero ang alam ng lahat, patay na si Maria. Pinatay ni Maria ang asawang inchik at inilibing niya ito sa likod ng bahay kaya walang tumutubo na halaman doon. Pagkatapos ay nagbigti si Maria. Naamoy na lamang ng mga kapitbahay ang masangsang na amoy mula sa bahay niya. Nakita nila ang katawan na inuud na. Tapos nakita nila ang nakasulat sa pader. Bawal pumasok ang mga magagandang babae. Ang sabi ng iba, kapag nahawakan ka na ni Maria, hindi ka na makakawala pa sa kanya. Makukulong ka kasama niya sa loob ng bahay. Kung makaalis ka man sa bahay niya, ay susundan ka pa rin kahit saan ka magpunta. Ang hindi lang maintindihan ng lahat, bakit may nakasulat sa pader na bawal pumasok ang mga magagandang babae? Sabi ng isang kaibigan ni Rosenda, lahat daw ng magagandang babae ay binibiktima ni Maria. Kinagabihan, iniisip pa rin ni Rosenda ang sinabi ng kaibigan. Siguro dahil sa ipinagpalit siya ng asawa niya sa isang magandang babae, kaya galit si Maria sa mga magaganda. Sinabi pa ng iba kapag pangit ka, pumunta ka sa bahay niya at humiling ka na gumanda, pero ito ay may kapalit. Kailangan mong mag-alay ng puso ng magandang babae na puno ng dugo at ito ay iinumin mo at tutuparin niya ang iyong kahilingan. Pero pagkatapos mong humiling sa kanya, wag ka na babalik sa bahay niya kasi siguradong hindi ka na makakalabas pa. Kinakain din ni Maria ang puso na inaalay sa kanya para magmukhang bata ang itsura. Napaisip tuloy si Rosenda na humiling na lang kay Maria para gumanda rin siya. May malaking peklat kasi sa mukha niya na labis niyang ikinakainis at ikinakahiya. Pero ayaw niyang pumatay ng tao at saan naman siya kukuha ng magandang babae. Pumunta si Rosenda sa tapat ng bahay ni Maria. Ayaw niyang pumatay pero gusto niyang humiling na gumanda. Maya-maya pa, may babaeng biglang nagsalita sa likuran niya. Liningon niya ito at pinagmasdan ng itsura. Mahaba ang kulay itim niyang buhok at maamo ang maganda niyang muka at nakasuot siya ng mahaba at itim na damit. Tinanong ito ng babae kung gusto ba niyang humiling kay Maria na gumanda para hindi na siya asarin ng mga ibang kaklase niya. Pero tumanggi si Rosenda dahil ayaw niyang pumatay ng tao. Pilit kinukumbinse ng babae si Rosenda pero mukhang hindi magtatagumpay ang babae. Paglingon ni Rosenda, nawala bigla ang babae. Biglang umihip ng malakas na hangin. Napalingon si Rosenda sa bahay na parang may nagsasabing lingunin niya ito. Biglang nanlaki ang mga mata niya dahil ang babaeng kausap niya kanina nakatayo na sa bintana ng bahay ni Maria. Nakangiti ito sa kanya. Alam na ni Rosenda na si Maria iyon dahil sa nakitang itsura nito. Hindi na niya alam ang gagawin sa mga oras na yun. Ni hindi siya makatakbo o makasigaw man lang at pakiramdam niya nakalubog ang paa sa semento. Unti-unting lumalapit si Maria sa kanya hanggang sa nahawakan ni Maria ang pisngi ni Rosenda. Napakalamig at magaspang ito at sobrang baho. Amoy lupa at dugo. Nagdasal na lang si Rosenda at pagkatapos nun, binitawan ni Maria ang pisngi ni Rosenda pero biglang may humawak sa braso niya kaya napadilat ito. Bumungad ang mukha ni Maria na puno ng uod. Sinubukan ni Rosenda na tanggalin ang kamay ni Maria sa pagkakahawak sa braso niya at kumaripas ito ng takbo. Takbo dito, takbo doon, walang lingon-lingon. Halos madapa na sa takot na baka maabutan siya ni Maria. Pagdating ni Rosenda sa bahay nila ay hingal na hingal siya.
Hindi makapaniwalang nakaharap niya ang kaluluwa ni Maria. Sobra naman na nag-aalala ang ina ni Rosenda dahil sa nakikita sa anak. Hanggang sa paaralan ay dala-dala ni Rosenda ang takot dahil sa nangyari sa kanya. Nagtataka naman ng iba nitong kaklase kung bakit siya ganun. Natulala si Rosenda habang nakaupo dahil naalala nito ang sinabi ng iba na kapag nahawakan ka daw ni Maria, hindi ka na niya titigilan. Paglabas ni Rosenda sa room, narinig niyang nag-uusap ang iba nitong kaklase na feeling maganda siya at maarte pa. Kaya bahagyang nainis si Rosenda sa narinig. Bigla namang may nagsalitang babae. Hindi alam ni Rosenda kung saan ito pero alam na niyang si Maria iyon. Inutusan ng boses na tumingin sa salamin si Rosenda at nakita niya ang mukha niyang napakakinis at napakaganda. Iyon daw ang mangyayari sa mukha niya kapag humiling ito kay Maria. Sa kabilang banda, naglalakad ang magkapatid na Gigi at Jaja. Hindi nila namamalayan sa kakalakad, nakarating na sila sa tapat ng bahay ni Maria. Napansin ni Gigi na may pulang rosas na tumubo malapit sa bahay niya. Nagtaka naman ang dalawa dahil sa nakita. Ang alam kasi ng lahat walang tumutubong halaman na malapit sa bahay ni Maria. Biglang lumapit si Rosenda sa dalawa. Paliwanag nito na ibig sabihin may magandang babae na papasok sa bahay ni Maria. Nagulat ang dalawa dahil hindi nila akalain na kasama pala nila si Rosenda. Nagtaka sila sa aura ni Rosenda. Parang nababalutan ito ng itim na enerhiya. Biglang napansin ni Jaja ang 2x2 na kahoy na hawak ni Rosenda. Tangkang lalapitan na sana siya ni Gigi ngunit pinigilan nito ni Jaja. Ngumiti ng nakakakilabot si Rosenda at bigla itong sumugod sa gawin nila. Tinulak ni Jaja ang kapatid kaya siya ang natamaan sa likuran. Bumagsak siya sa semento. Hindi naman alam ni Gigi ang gagawin. Lalapitan na sana niya si Jaja ngunit pinigilan niya ito. Inutusan na lang niya ang kapatid na tumakbo na lang. Habang papalayo si Gigi, sinabing babalikan daw niya ang kapatid. Sa bahay ni Maria, biglang napaubo si Jaja nang may naramdaman niyang may bumuhos na malamig na tubig sa kanya. Unti-unti niyang minulat ang mga mata. Nanlalabo at nahihilong paningin. Tumambad ang mata ni Rosenda. Kulay itim ang mata at nakakakilabot ang itsura nito. Nagtataka na si Jaja kung ano ba ang nangyayari kay Rosenda. Nagmamakaawa na ito na pakawalan na siya ni Rosenda. Napahinto siya sa pagsigaw nung nakita niya si Mary na nakagapos sa harapan niya. Hindi talaga lubos sa kalain ni Jaja na magagawa ni Rosenda sa kanila ang mga ito. Nagmamakaawa pa si Jaja na pakawalan na lang si Mary at siya na lang ang iyalay niya kay Maria. Pero hindi pinakinggan ni Rosenda ang kahilingan ng kaibigan. Unti-unting lumapit si Rosenda kay Mary at sinaksak ito sa dibdib. Agad dinukot ni Rosenda ang puso ni Mary na gumagalaw pa. Saka nito ininom ang dugong dumadaloy pa mula sa puso ni Mary. Pagkatapos ay lumapit ito kay Jaja at nagmayabang pang gumaganda na raw siya. Mukhang nakuha na ni Maria ang loob ni Rosenda kaya ginagawa niya ito sa mga kaibigan. Dinampot niya ang 2x2 at hinampas ito kay Jaja at nawalan ng malay. Kinuha ni Rosenda ang bangkay ni Mary at inilibing malapit sa bahay ni Maria. Pagkatapos ilibing ni Rosenda ang katawan ni Mary. Lumapit ang kaluluwa ni Maria at inutusan si Rosenda na ialay din si Jaja sa kanya dahil napakaganda nito. Unti-unting lumapit si Rosenda kay Jaja nang walang malay. Tinitigan niya ang kaibigan bago saksakin. Pero may humampas sa kanyang likod ng napakalakas, dahilan para mawalan siya ng malay. Agad ginising ni Gigi ang kapatid at sinabing tumakas na sila bago pa magkamalay si Rosenda. Naisip naman ni Gigi na kunin ang titulo ng bahay at inilagay ito sa bulsa. Papalabas na sana sila nung nasa harapan na nila si Rosenda sa hindi kalayuan. Nabitawan naman ni Gigi ang kapatid dahil sa takot. Pilit nagiging matapang si Gigi para sa kapatid pero halatang natatakot na ito. Naalala niya ang titulo ng lupa na nasa bulsa niya.
Tinamon pa ni Gigi si Rosenda na pupunitin niya ang titulo kapag hindi sila pinalabas. Bigla naman kumulog ng napakalakas at biglang nagpakita sa kanila si Maria. Marami nang nawalang dugo kay Jaja. Kaya naglalakas loob pa rin si Gigi na kumbinsihin ng malabasin sila ni Rosenda. Pero bago pa man mangyari yun, biglang nagsara ang pinto. Unti-unti naman lumalapit si Rosenda kay Gigi para kunin ang titulo. Bigla naman tumayo si Jaja. Kinuha niya ang titulo at itinulak si Gigi papalabas sa bahay at nagpasalamat sa kapatid. Tinawag ni Jaja si Maria. Makukuha lang daw niya ang titulo kung hahayaan nilang makalabas ito. Hindi niya mahintay na sumagot si Maria. Hindi niya alam ang halaga ng titulo kay Maria pero alam niyang magagamit niya ito para labanan si Maria at Rosenda. Pinunit ni Jaja ng kaunti ang titulo. Sumigaw naman ng napakalakas si Maria at parang nasasaktan ito. Nangingisay naman si Rosenda. Patunay lang na kinokontrol ni Maria si Rosenda. Ipinagpatuloy nga ni Jaja ang pagpunit sa titulo hanggang salamunin si Maria ng lupa. May mga kamay na humila sa kanya para tuluyan maibaon sa lupa. Tumigil na rin sa pangingisay si Rosenda. Pumasok naman si Gigi sa kinaroroonan ng dalawa. Pilit ginigising ni Gigi si Jaja pero hindi ito gumising. Tiningnan naman ni Gigi ng masama si Rosenda. Sinisisi niya ito dahil siya ang may kasalanan kasi hindi na magising ang kapatid. Nagtataka naman si Jaja kung bakit siya ang sinisisi ni Gigi sa nangyari. Nalilito na siya. Napatingin siya sa nabasag na salamin. Nakita niya doon si Rosenda. Nasa katawan ni Rosenda ang kaluluwa ni Jaja. 2 araw nang comatose ang katawan ni Jaja. 2 araw na rin siyang nagtatago sa mga pulis. Tinakbuhan niya si Gigi sa gabing iyon dahil hindi niya alam ang gagawin. Kahit anong paliwanag kasi nito na siya ang kapatid niya pero ayaw siyang paniwalaan. Tinatawag pa siyang baliw. Kailangan niyang alamin kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Kaya nagmasid-masid siya sa bahay ni Maria. Hindi siya makapasok sa bahay dahil maraming pulis ang nagbabantay. Maya-maya pa may napansin siyang isang bata na naka-uniform. Nilapitan niya ito at tinanong kung bakit siya nakatingin sa bahay ni Maria. Sumagot ang bata na gusto niyang pumasok sa bahay na iyon. Tinanong ito ni Jaja kung bakit pero hindi sumagot ang bata at hinila na lang si Jaja. Mukhang alam ng bata ang papasukan kaya naman nakahanap sila ng mapapasukang pintuan. Pagbukas ng pinto ay itinulak ng bata si Jaja at napaupo ito. Nilibot niya ang tingin. Hahanapin niya sana ang bata ngunit namangha siya sa nakita. Ang dulo ng lagusan ay isang silindaklatan. Kaso mabaho ang paligid. Amoy lupa at dugo. Pumunta siya sa isang shelf ng libro. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit ay may napansin siyang naglakad sa gilid ngunit wala siyang makita. Nilibot ulit ang tingin at kumunot ang noo dahil puro tungkol sa witchcraft, sorcery, sapi, barang, paranormals, engkanto, aswang, maligno at marami pang iba ang naroon. Napalingon siya sa bintana nang narinig niya ang malakas na alulong. Umakbang siya papunta sa bintana pero hindi pa siya nakakalapit ay may nahagip na naman ng mga mata niya na parang isang puting tela. Biglang may umihip na hangin at para bang may nagsasabing lingunin niya iyon kaya napapikit siya at nagdasal na lamang. Napadilat siya nung naramdaman niya ang paghawak nito ng mahigpit sa magkabila niyang braso gamit ang kamay nitong kulubot na. Hindi niya natapos ang pagdarasal dahil napatitig siya sa matandang babaeng nasa harapan niya. Habang unti-unti nitong inilalapit ang nakakapangilabot na itsura. Pero bago sumayad ang mukha ng matanday, may humila sa kwelyo sa likod ng kanyang damit. Napasigaw na lamang siya dahil sa lakas ng paghatak sa kanya. Kapatid ni Maria ang humila sa kanya. Siya si Carmela. Nakasuot ng puting tela na kanina pa ay palakad-lakad at pinagmamasdan si Jaja. Tinanong ito ni Jaja kung bakit siya sinugod ng matanda. Dahil siya raw ang dahilan ng pagkamatay ni Maria sa pagpunit niya ng titulo. Sa mga oras na yon, naguguluhan pa rin si Jaja kaya nagtanong ulit ito. Pero bago ipaliwanag ni Carmela ang lahat,
Gusto niya munang bitawan ni Jaja ang hawak na libro. Laking gulat din ni Jaja kung bakit niya hawak iyon. Ang librong iyon ay paboritong libro ni Maria. Sinimulan na nga ni Carmela na ipaliwanag ang lahat kay Jaja, hanggang sa nalaman nito na si Carmela pala ang kabit ng asawa ni Maria. Isinalaysay lahat ni Carmela kung bakit nagkaganon ng kapatid niya. Sobrang bait ni Maria noon kay Carmela. Lahat binibigay niya sa kapatid, maging masaya lang siya kahit pa magkapatid lang sila sa ama. Pinatira ni Maria si Carmela nung lumuwas siya galing probinsya at doon niya nakilala si Ben Chua, ang asawa ni Maria. Mula nun, nagkaroon ng lihim na relasyon ng dalawa hanggang sa nalaman nito ni Maria. Ngunit kahit anong paliwanag ni Carmela sa kapatid, hindi pa rin niya ito pinaniniwalaan. Sobrang nagalit si Maria kaya pinatay ang katawan ni Carmela at ikinulong naman niya ang kaluluwa nito sa titulo ng bahay at nilagyan ng sumpa para hindi na niya makasama pa si Ben. Muling nagtanong si Jaja kung ano ang nangyari kay Ben. Hindi alam ni Carmela ang nangyari sa asawa ni Maria, ngunit ang alam lang niya, sa pagpunit ni Jaja sa titulo, bumaliktad ang sumpa at bumalik kay Maria kaya nakita niyang nilamon ito ng lupa. Tapos nakalaya siya. Ang matanda naman na kanina ay susugod sana kay Jaja. Sinumpa din siya na kapag nawala si Maria, gigising siya mula sa hukay at babantayan lahat ng libro sa loob ng silid-aklatan. Mahalaga ang laman ng mga librong iyon. Mga libro yon ng isang mangkukulam. Isa na doon ang librong nakuha ni Jaja na sasagot sa mga katanungan niya. Naroon din ang sagot kung bakit nagkapalit sila ng katawan ni Rosenda. Makapangyarihan ng librong iyon. Kapag ginawakan ni Jaja at binasa, kailangan niyang maging mangkukulam. Yun ang kasunduan. Ngunit ayaw maging mangkukulam ni Jaja. May katumbas din na kapangyarihan ng libro kapag binasa nito. Pupunta sa kanya ang kapangyarihan ng libro, pero ito ay may kapalit. Kapag nasimulan na, hindi na pwedeng tigilan. Kailangan mangulam ni Jaja ng tao para lumakas siya. Manghihina si Jaja kung ayaw niyang mangulam ng tao at pwede pa niyang ikamatay. Kapag binuksan na ni Jaja ang libro, hihilahin siya ng matandang babae papuntang silid-aklatan at ikukulong doon ng habang buhay. Ina ni Carmela ang matandang babae kaya nagawa niyang maglabas-masok sa library na iyon. Nang makalaya na si Carmela ay nais niya nang tumawid sa kabilang mundo, ngunit nakita niya ang kanyang ina sa silid-aklatan na nakakulong kaya hindi siya makaalis. Biglang napaisip si Jaja na hawakan ng libro at sinabing handa na siya. Nakita nito na walang laman kaya naman sinabi ni Carmela na pumikit siya at inutusan ito na tumingin sa libro. Namangha siya sa nakita. May nakasulat na sa libro. Bigla siyang napadilat pero wala na namang laman ng libro kaya pumikit ulit siya. Mababasa lang ni Jaja ang libro kapag nakapikit siya. Kailangan niyang matapos basahin ang libro sa loob ng 1 linggo dahil kusang maglalaho ito sa mga kamay niya. Binasa niya ng binasa ang laman ng libro. Lumipas ang mga araw pero hindi pa rin niya natatapos ang pagbabasa at ang pagkabisa sa bawat salita. Mabuti na lamang at andyan si Carmela para tulungan siya na basahin ng hindi maintindihan na nakasulat sa libro. Nagtataka naman si Jaja kung bakit maraming alam si Carmela sa libro. Tinanong ito ni Jaja. Muling nagpaliwanag si Carmela. Mangkukulam silang lahat at nabasa na nila ang nilalaman ng libro. Ngunit biglang naglalaho ito sa mga kamay nila pagkatapos ng 1 linggo. Tanging si Maria lamang ang nakakahawak nito kahit matapos na ang 1 linggo. Sobrang lakas ni Maria kaya hindi kinayang talunin ni Carmela. Tanging si Jaja lang ang makakatalo sa kanya kaya karapat-dapat siya sa paghawak ng libro. Nakapatay na rin ng tao si Carmela ngunit ang kinukulam lang niya ay ang mga masasamang tao. Hindi rin lihim ang lahat ng hinihiling ni Rosenda kay Maria. Isa na doon ang gustong magdusa sila Jaja. Hindi rin makapaniwala si Jaja sa nalaman. 1 linggo ng comatose ang katawan ni Jaja. Tulala naman si Gigi sa tabi nito. Iniisip niya na wala siyang kwentang kapatid. Gusto man sabihin ni Gigi sa mga magulang niya ang tungkol kay Maria pero alam niyang hindi nila ito paniniwalaan. Ang nasabi lang niya sa mga magulang ay kasalanan lahat ito ni Rosenda. Napaluhan na lamang siya at yumuko. Pero may naramdaman siyang tumabi sa kanyang isang babae.
Napatingin siya sa paanan nito. May tumutulong dugo. Inilabutan siya. Hindi siya makatingin sa kung sino man ang tumabi sa kanya. Basta lamang tumutulo ang dugo nito. Lalo na siyang napaiyak nung biglang bumulong ito na humihingi ng tulong. Biglang tinawag si Gigi ng kanyang ina. Lumingon siya sa kinaroroonan ng babae pero bigla itong nawala. Nagpaalam naman ng mga magulang ni Gigi na uuwi muna sila. Pagkaalis ng mga magulang nito ay bigla niyang naalala ang sinabi ni Jaja gamit ang katawan ni Rosenda. Kinukumbinsi nito si Gigi na siya raw ang kapatid niya pero hindi naniwala si Gigi at sinabi pang nababaliw na si Rosenda. Nagpatuloy nga siya sa pagbabantay sa katawan ni Jaja. Unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa na mabubuhay pa ang kapatid. Bigla namang may kumatok sa pintuan. Tiningnan niya ito, ngunit wala siyang makita. Pati ang 4 na pulis na nagbabantay ay wala rin. Sinarado ulit ang pinto at naramdamang uminit sa loob ng kwarto. Tumingin ito sa kapatid. Inobserbahan ito at maayos naman itong nakahiga. Biglang tumunog ang cellphone niya at tiningnan kung sino ang nag-text. Sinasabing mag-ingat daw siya. Nabitawan niya ang hawak na cellphone nang makitang lumulutang sa kama ang kanyang kapatid. Hindi siya makagalaw, pagkos bigla na lang tumulo ang mga luha nito. Lalo siyang umiyak dahil sa pagdilat ng kapatid ay nakita niyang may lumalabas na dugo mula sa mga mata nito. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya at sinabing susunod na raw siya. Marahas siyang napadilat at pinagmasdan ang loob ng kwarto. Nakahiga pa rin at hindi niya nakitaan ng palatandaan na gumalaw ang katawan ng kapatid. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ngayon lang siya binangungot ng ganun. Tatayo na sana siya para uminom ng tubig nang biglang may tumawag sa pangalan niya at sinabing mag-ingat siya sa kasama niya. Nilibot niya ang tingin sa kwarto ngunit wala siyang makita. Ang tanging nasasambit lang niya ay ang salitang sino ka. Biglang bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang isang pulis sa pag-aakalang tinatawag ito ni Gigi. Sa bahay ni Maria, ginagamit ni Jaja ang mahika ng libro para makausap ang kapatid pero hindi pa ganon kalakas ang kapangyarihan nito. Isang araw na lang ang natitira at maglalaho na ang libro. Unti-unti na rin niyang naiintindihan ang nilalaman ng libro at mababawi na rin niya ang kanyang katawan. Sa sobrang tahimik sa loob, sa silid kung saan nahuhulog sa malalim na pagkatulog ang katawan ni Jaja, tahimik na pumasok ang itim na usok. Hindi napansin ng 4 na pulis na nagbabantay sa labas. Umikot ito sa nakahigang si Jaja, na tila may sariling buhay at gumagawa ng ritual. Kasabay nun ang pagmulat ng mga mata ni Jaja, nanlilisik at pulang-pula. Bumuhos ang malalaking patak ng ulan. Umihip ng malakas ang hangin. Kasabay pa ng malalakas na kulog at sinundan pa ng kidlat. Dahil sa sobrang sama ng panahon, nawalan ng kuryente ang buong ospital. Nabahala ang mga magulang ni Jaja. Hindi nagbantay si Gigi dahil pumasok ito sa school. Agad naman pumasok sa silid ang mga magulang ni Jaja. Tila binagyo ang buong silid. Nagkalat ang dugo sa lahat ng sulok. Lumapit sila sa kama nang may napansing litrato sa gitna. Ang litrato ng kambal. Gulat sila sa nakitang nakaukit dito. Susunod ka na. Sa classroom naman, tinanong ni Brittany si Gigi kung ano na nga ba ang kalagayan ni Jaja kung humihinga pa ba ito. Napikon naman si Gigi sa tanong ng kaklase kaya ibinuhos niya kay Brittany ang galit niya kay Rosenda. Sinabunutan niya ito, kinalmot at pinagsasampal. Agad naman hinila ng mga kaklaseng lalaki si Brittany dahil mukhang ayaw siyang bitawan ni Gigi. Dahil sa tindi ng inis niya, kahit malakas ang ulan ay lumabas siya mula sa paaralan at pumunta sa ospital. Sa grupo naman ni Brittany, halata pa rin ang marka sa leg ni Brittany ang kamay ni Gigi. Kaya nagbabalak silang maghiganti kay Gigi. Pero iniba ng isa nitong kaibigan ng topic. Naalala nila ang mga ginagawa nila kay Rosenda, tulad na lang ng paninira nila sa kanya, pang-iinsulto at marami pang iba. Natatakot tuloy sila baka gawin din ni Rosenda ang ginawa niya kay Jaja sa grupo ni Brittany. Habang nagkukwentuhan sila,
May napansin silang babae sa harapan. Sobrang dilim ng paligid kaya hindi nila maaninag kung sino ang babaeng nasa harapan nila. Unti-unti itong lumalapit sa kanila. Nanginginig naman ang lahat. Bigla silang tumakbo. Halos madapa na sila sa kakatakbo. Napatigil si Brittany sa pagtakbo at lumingon sa likod. Hindi na niya naaninag ang babaeng umahabol sa kanila, ngunit paglingon niya sa harap, nasa harapan na niya ang babae. Nanlilisik ang pula nitong mata. Agad hinablot ng babae ang leeg ni Brittany. Sa sobrang higpit ng pagkakasakal sa kanya ay inangat niya ito hanggang hindi na niya masayad ang paa sa lupa. Bakas sa mukha ni Brittany ang takot at paghihirap. Nagpupumiglas ito hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga. Nakita naman ng babae ang tumatakbong si Lucy at Aya, kaya hindi na nag-aksaya ito ng oras at hinabol sila. Sa bahay ni Maria, nagtataka si Jaja sa pagpapalit-palit ng panahon. Ramdam niyang kakaiba ang araw na ito sa iba pang araw na lumipas. Marahil iyon na ang huling araw ng libro. Hinanda na rin niya ang mga gagamitin para tuluyan na siyang makabalik sa dati niyang katawan. Tinawag niya si Carmela ngunit wala na ito. Nilibot niya ang tingin niya at nakita niya ang isang batang babaeng nakadungaw sa bintana. Nakatingin ang bata sa kanya. Tatakbo na sana ang bata palayo pero pinigilan niya ito. Hindi na itanong ni Jaja kay Carmela kung sino ang batang tumulong sa kanya upang makapasok sa bahay ni Maria. Ngayong nakita na niya ang bata, ito na ang pagkakataon para makilala siya. Pero tulad ng dati, nginitian lang siya at hindi sinagot. Tumalikod dito. Naglakad pa palayo pero may iniwan siyang salita. Nahumanda na si Jaja dahil parating na siya. Hindi alam ni Jaja kung sino ang tinutukoy ng bata. Nang nasa tapat na ng ospital si Gigi, nagbago bigla ang kanyang isip. Hindi siya tumuloy sa loob at naglakad sa ibang direksyon. Nagtungo siya sa park na madalas nilang puntahang magkapatid. Lumakas pa lalo ang buhos ng ulan. Maya-maya pa nakaramdam siya ng hindi maganda. Yung pakiramdam na may nakatitig sa kanya. Nilibot niya ang tingin ngunit wala siyang makita. Bigla na lang lumapit si Jaja, ang tunay na katawan ni Jaja. Niyakap ito ni Gigi dahil na rin sa masaya siya na buhay ang kanyang kapatid. Ngunit pagkayakap nito, sinambit niya ang salitang, "Susunod ka na." Biglang nanghina si Gigi. Naramdaman ni Gigi na binuhat ito ni Jaja. Napansin niya na papunta sila sa bahay ni Maria. Nakita ni Gigi na ang bawat halaman at hayop na nadadaanan nila ay natutuyot na mamatay. Ginigising naman ni Carmela ang natutulog na si Jaja sa katawan ni Rosenda dahil napakalakas ng ulan at sumasabay pa ang malakas na ihip ng hangin, kidlat at kulog. Ayaw magising ni Jaja dahil na rin siguro sa sobrang pagod. Hindi siya mapakaling lumabas ng bahay. Napansin naman nito ang isang babae na nakatayo sa harap ng bahay. Nilalalamunin siya ng lupa sa sobrang talim ng pagtitig nito sa kanya. Alam niyang hindi si Jaja ang nasa katawan ni Jaja. Alam ni Carmela na siya si Maria. Napatingin siya sa isa pang babaeng buhat-buhat nito. Tinangka niyang tumalikod ngunit hindi niya naituloy nang biglang umusal ito ng kakaibang dasal. Tama nga ang kutob ni Carmela. Si Maria ang nasa katawan ni Jaja dahil pamilyar sa kanya ang dasal. Nanigas ang buo niyang katawan at hindi siya makagalaw. Ibinaba ni Maria ang buhat-buhat niyang babae na si Gigi at tumitig ulit ito kay Carmela. Kitang-kita ni Carmela ang paglabas ng ugat nito sa paligid ng mga kulay pulang mata at ang pagngiti nito na ubod ng laki. Nagpakawala ng nakakakilabot na tawa at sumigaw ng napakalakas si Maria. Nagising na si Jaja sa katawan ni Rosenda. Bumigkas ng isang dasal si Jaja para tuluyan na siyang bumalik sa katawan niya at mapaalis na roon si Maria. Nagtagumpay si Jaja sa ginawa niya. Biglang natumba ang katawan ni Jaja at Rosenda. Maya-maya pa, sobrang saya naman ni Jaja dahil nakabalik na siya sa katawan niya. Habang nakahandusay pa rin ang katawan ni Rosenda. Kasabay na rin ang paggising ni Gigi. Tumayo si Gigi mula sa pagkakahiga. Lumapit ito sa katawan ni Rosenda na nakahandusay pa rin. Sinusubukang gisingin ni Gigi ang kapatid sa pag-aakalang nasa katawan pa ni Rosenda ang kanyang kapatid pero ang hindi niya alam ay nakabalik na si Jaja sa dati niyang katawan.
Hindi naman makapagsalita si Carmela dahil hindi siya makagalaw sa kagagawan ni Maria. Nais sabihin ni Carmela ang totoo kay Gigi pero wala siyang magawa. Biglang sumigaw si Gigi na layuan na ni Maria ang katawan ni Jaja. Pilit naman kinukumbinsi ni Jaja ang kapatid na siya na ang kanyang kapatid. Sinabi rin niya na wala na si Maria. Ngunit nagkakamali siya. Biglang nagsalita si Maria gamit ang katawan ni Rosenda. Nagmamayabang pa ito kay Jaja na hindi siya nito kaya. Bibigkas na sana si Jaja ng dasal galing sa libro ngunit sinabayan nito ni Maria at napaupo na lamang si Jaja. Samantalang wala naman magawa si Carmela. Pilit nilalabanan ni Jaja si Maria kaya tumayo ito at bumigkas ng isang dasal dahilan para manghina si Maria. Nakita naman ni Gigi ang isang batang papasok sa bahay ni Maria. Ang batang tumulong kay Jaja nung nasa katawan pa siya ni Rosenda na makapasok sa bahay ni Maria. Habang nangihina si Maria gamit ang katawan ni Rosenda, nahimatay ang bata. Tuloy nang bumalik ang kaluluwa ni Rosenda sa katawan niya na kanina lang ay nasa katawan ng bata. Akmang lalapitan na sana niya si Jaja at Gigi nung binigkas ni Jaja ang dasal sa kagustuhan na lamunin na ulit ng lupa si Maria. Pero ang hindi niya alam ay totoong Rosenda na pala ang nasa harapan nila. Bago pa man lamunin ng lupa si Rosenda, humingi pa ito ng tawad sa magkapatid dahil sa mga kahilingan niya kay Maria. Sinabi pa nito kay Jaja na siya lang ang makakatalo kay Maria gamit ang pagamay-aring libro ni Maria. Pagkatapos nun ay tuloy na nga siyang nilamon ng lupa. Bumuhos pa ng napakalakas na ulan at kulog kasabay ng kidlat. Umihip din ang hangin ng napakalakas. Nagulat ang tatlo nang biglang tumawa si Maria. Lumulutang ito. Sumigaw si Maria ng napakalakas dahilan para tumilapon si Jaja at Gigi. Nangihi naman si Jaja dahil sa dasal na binitawan niya kanina kay Rosenda. Tumayo pa rin ito para bigkasin ang huling dasal para tuluyan ng manahimik ang kaluluwa ni Maria. Nagtagumpay nga si Jaja at tuluyan ng nilamon ng lupa si Maria. Nakalaya na rin ang kaluluwa ng ina ni Carmela sa silid-aklatan at nakagalaw na rin si Carmela. Huminto na rin ang pagbuhos ng ulan at lumabas na sila sa bahay ni Maria. Bago pa man tuluyang tumawid sa kabilang buhay si Carmela, ay ipinaliwanag niya ang tungkol sa bata na nagpapakita kay Jaja. Siya si Rosenda. Ginamit ni Rosenda ang katawan ng bata para matulungan siya na matalo si Maria. Naging masama man sa una si Rosenda, ngunit nakabawi naman ito sa magkapatid. Hindi pa rin mahanap si Brittany, pati na rin si Lucy at Aya. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanila. Tinanggap na ni Jaja ang pagiging mangkukulam at bumukas na rin ang ikatlong mata ni Gigi kaya walang magawa si Gigi kundi tanggapin ito. Nagtulungan silang dalawa dahil magkapatid sila. Napansin naman ni Gigi si Mary na nakangiti sa kanila sa hindi kalayuan. Bigla rin naalala ni Mary si Rosenda.